Alam mo yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, parang walang nangyayari. Kahit anong effort, parang pakiramdam mo stuck ka pa din. Ibig sabihin lang nun, ay maraming bagay na nasa harap mo at hindi mo alam kung ano ang uumpisahan mo. Pero what if mag-focus muna tayo sa sarili natin? Hindi ito pagiging selfish, okay? And sa totoo lang, ito yung pinaka-importanting bagay na pwede mong gawin sa sarili. Come to think of this, guys. Paano kung bigla ka na lang mag-decide na lahat ng energy mo ay ifo-focus mo sa sarili mo? Baka ito na ang maging turning point ng buhay natin. Kaya today, chill lang tayo guys. Pag-uusapan natin bakit mahalagang i-prioritize ang sarili. I-breakdown natin ito sa health, mindset, and personal growth. Tapos may mga i-share ako sa inyo na tips or ayoko sabihin tips pero siguro reminder lang sa inyo na pwede nyo nang gawin agad-agad. Let's dive in. So, umpisa natin sa health. Paano ka magpe-perform ng maganda sa work, sa business, or sa kung kahit saang field ka nandoon kung ubos na ang katawan mo? Hindi mo naman kailangan maging galing agad sa fitness. Simulan lang natin ng simple. Meron akong i-remind lang ulit. Again, this is just a reminder sa inyo na tatlo. Nutrition, exercise, and sleep. According to a Harvard study, ang tamang pagkain ng whole foods tulad ng gulay, prutas, at saka lean meat ay may malaking impact sa energy levels natin. Kaya kung lagi tayong naka-fast food, what if try nating subukan palitan ng mas healthy option? Kung lagi ka naka-soft drinks, palitan natin ng tubig. Or magdagdag ka ng gulay sa meal mo. Number 2, exercise. Hindi kailangan sobrang solid nung exercise mo katulad nung nakikita natin sa social media. Hindi importante na mag-start ka ng ganun agad-agad kung hindi mo pa kaya. According sa isang study na 15 to 30 minutes na pag-brisk walk or paglalakad araw-araw ay makakatulong pala para sa heart health natin. So especially na yung mga kinakain natin ay masyadong matataas sa tatabang pagkain at medyo mataas din ang data na kung saan ang mga Pilipino ay kadalasang nagkakaroon ng sakit sa puso. Or kung ayaw mo namang maglakad-lakad sa labas, pwede ka naman bumili ng mga walking pad na mura lang din online o kaya naman mag-home workout tayo. Number 3, sleep. Itong information na to ay available naman na dyan na kailangan natin ng 7 to 9 hours of sleep bilang adults. At mafe-feel nyo naman yan na kapag kulang ka sa tulog, medyo mababa yung energy levels natin at yung productivity bumababa din. So para umpisahan siguro, so alas 10 ng gabi, turn off na yung devices para mas makatulog ng mas mabilis or kaya naman mas maganda yung gising sa umaga. Palagi nating sinasabi, health is wealth. Pero itong mga to ay mga maliliit na steps lang na pwede nating i-incorporate sa kung anong meron tayo ngayon at maumpisahan natin siya at maging consistent lang, tuloy-tuloy, and eventually, mas magiging maayos at maganda na yung routine natin sa health. Baby steps lang, pero consistent. Bata pa naman ako, bakit ko na kailangan mag-exercise? Bakit ko kailangan kumain ng healthy agad? Meron akong napanood na podcast before. Yung pag-exercise talaga, makakatulong siya pagtanda natin. Parang may tanong siya doon na anong mas pipiliin mo? Hahaba nga yung buhay mo na bedridden ka? O hahaba yung buhay mo na meron kang quality of life? Kasi nakapag-exercise ka at nagagawa mo yon nung nag-start ka, nung bata ka pa. So mamimili ka daw. Lahat naman tayo tatanda, lahat naman tayo matatapos din yung buhay eventually. Pero ano yung gusto mo? Yung may quality of life or yung bedridden ka? So mamili ka na lang daw. Next, mindset naman. Kung yung katawan yung tinatawag natin na vehicle natin or yung sasakyan, mindset naman yung GPS. Kung sabog ang GPS, hindi mo rin alam kung saan tayo pupunta or hindi mo rin alam kung saan ka pupunta. So ano yung mga pwede nating gawin if we want to focus on our mindset? Number 1 is self-talk. According sa isang journal na pinublish ng Psychology Today, ang pagsi-self-talk ay nakaka-boost ng confidence at nakakabawas ng stress. Alam nyo, bigla ko lang naalala ngayon na ginagawa namin to when I was a financial advisor bago kami makapag-meet sa mga clients, especially yung mga clients na takot kaming i-meet. Yung bago kami humarap sa kanila, pupunta muna kami sa CR ng coffee shop and then sasabihin namin sa salamin, I can do this, I can do this, I can do this. Something like that. Effective yun sa akin. Ginagawa ko rin siya before and baka gusto nyong itry din sa inyo na mag-self-talk paminsan-minsan. Instead na sabihin mong ang bobo ko naman, ang tanga ko naman, something like that. Try saying, okay lang magkamali. Pwede ko naman galingan pa next time. Or next time, mas maayos na. 2, gratitude. Subukan mong magpasalamat araw-araw.
or maging thankful sa lahat ng meron ka. Ayon sa study ng UC Berkeley, ang gratitude practice or yung pagpapasalamat ng mga bagay na meron ka ay nakakabawas daw ng depression at nakakapagpataas ng overall happiness. So sabi nila, hindi mo naman kailangan i-express yung gratitude mo dahil may natanggap kang sobrang laking bagay. Kahit ano lang, like umaraw ngayon, thank you. O ang ganda ng panahon ngayon, thank you. O kaya naman, thank you, may kape sa umaga. Thank you, may tinutulugan ako ngayon. Maliit na bagay pero malaki yung impact. 3. Boundaries. Learn to say no kung kailangan. Example, kung medyo natotoxican ka na sa social media, pwede ka namang mag-break muna. And ayon sa isang report ng Journal of Social Psychology, ang pag-set ng boundaries ay nakakatulong sa pagkakaroon ng mental clarity. Again, hindi kailangan mag-say yes sa lahat. Always learn to say no. Huwag mo naman din tanggihan lahat. Pipiliin mo lang din. Mindset doesn't mean walang problema. It's learning how to handle challenges ng mas confident at hopeful. Finally, personal growth. Ito ang part na para sa sarili mo lang talaga at hindi kasama yung ibang tao. Number 1, set goals. Alam niyo ba na sa isang article na pinablish ng Forbes, ang pagsusulat ng specific goal ay nakakataas ng 42% chance para mas ma-achieve mo yung goal na yon. Halimbawa, gusto mong matuto magluto. Pwede nating isulat muna ito sa papel o kaya naman sa notes ng phone natin or sa laptop. Kunyari, magluluto ako ng bagong recipe every week. Sabi, ang goals daw parang mapa. Mas malinaw, mas madaling sundan. Learn something new. Growth happens kapag lumabas ka sa comfort zone mo. Pero mas gusto ko yung term na mas i-expand yung comfort zone mo. Halimbawa, kung magaling ka naman magsalita or mag-explain ng mga konsepto, try to learn a new skill that is related to that. So, halimbawa, katulad ko, teacher ako dati. Nag-aral naman ako ng sales. Kasi I know I have this skill na magaling akong mag-explain at magsalita. So, tinransfer ko yung skill na yon sa sales. So, natuto naman ako to negotiate, natuto naman ako to understand yung mga kliyente ko naman. So, something like that. 3, reflect. Tingnan din natin yung progress natin. Halimbawa, dati hindi mo kabisado or hindi ka sure dun sa ginagawa mo. Pero, i-compare mo yung dating version mo dun sa version mo ngayon. Sabi nila, progress, not perfection. Meron din akong nabasa sa isang libro, don't let perfect be the enemy of good. Celebrate mo yung mga small wins. Importante yun. So, kung hindi mo alam kung saan ka focus muna tayo sa sarili natin. Ayusin natin yung health natin, yung mindset, at yung personal growth. Kapag okay ka na, mas kaya mong i-handle ang iba pang bagay sa buhay mo. Tandaan, hindi selfish ang unahin ang sarili. Sabi nga, pag nasa aeroplano ka, di ba, may mga reminders sila doon. Put your oxygen mask first before helping others. So, paano mo mabibigyan ng energy ang iba kung ikaw mismo drained na? Pwede natin ito simulan ngayon. Kahit maliit lang. Promise, worth it to. That's it for this video and I hope marami kayong nakuha. Again, itong video na to ay hindi pagbibigay ng tip, rather a reminder to you. So kung nagustuhan nyo ang video na to, can you please guys hit the like button and kung meron kayong gustong i-share mga self-care tips na pwedeng matutunan ng ating mga friends and audience, paki-comment nyo lang po sa baba. And please guys, pa-subscribe naman because malaking tulong yun sa akin to continue creating this kind of content in the future. Maraming salamat po. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye!